Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 3, Week 1. Mga salitang magkakatugma, salitang may diptongo, mga pantig ng salita. Magandang araw! Kumusta kayo? Awitin ang Ako ay isang komunidad. Tungkol saan ang ating awitin? Tungkol sa komunidad. Sino-sino pa ang mga bahagi ng komunidad? Paano natin masasabi na bahagi tayo ng isang komunidad? Sa araw na ito ay magbabasa tayo ng isang tulang pambata. Ating kilalanin ang mga salitang magkatugma na may 1 hanggang 3 pantig. Ano ang ating ginawa kanina kasabay ng ating pag-awit? Sumayaw. Basahin ang mga sumusunod na salita. Sumayaw, umawit, gumalaw. Alin sa mga salitang ito ang may parehong tunog sa hulihan sa salitang sumayaw? Tama, ito ay gumalaw. Tugma o hindi, kilalanin ang pangalan ng mga larawan. Ating babasahin ang mga pangalan ng mga ito. Pumalakpak ng 3 beses kapag magkapareho ang tunog at pumadyak ng 3 beses naman kapag hindi. Araw, between. Kasoy, kahoy. Puso, guro. Langit, awit. Ngayong araw, talakayin natin ang ilang salita mula sa tula na ginamit ng paulit-ulit tungkol sa sarili at komunidad o high-frequency words. Basahin ang sumusunod na salita. Tahimik. Sabik. Makulay. Magiliw. Propesyon. Ipantig ang mga salita na ating binasa at bilangin kung ilang pantig ang bumubuo sa bawat salita. Halimbawa, ta, hi, mi. Ito ay mayroong 3 pantig. Ang salita ay may binubuo ng mga pantig. Maaari nating bilangin ang mga pantig na bumubuo sa salita. Alamin natin ang ibig sabihin ng mga salitang ating napantig. Makinig sa pangungusap at piliin ang letra ng larawang tinutukoy ng mga salita. Tahimik lamang ang mag-aaral sa silid-aralan. Ang sagot ay D. Umalis ang nanay kung kaya't sabik ako nang bumalik siya. Letrang C. Magandang tingnan ang makulay na damit. Letrang B. Magiliw na kinausap ako ng aming guro. Letrang E. Pagiging doktor ang pipiliin kong propesyon paglaki ko. Letrang A. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ano kaya ang uri ng komunidad na ito? Saan kayo nakatira? Mababait din ba ang mga tao sa inyong komunidad? Bakit? Halina't magbasa. Ang aking komunidad, isinulat ni Clarice Marie Doraemon. Makulay ang buhay kung lahat ay kaagapay. Si nanay, si tatay, si ate, si kuya. Pati na rin sila, tiyo at tiya. Magiliw sa isa't isa, may aliw lagi.
Malaki o maliit man ang bahay, mga nakatira ay bukas kamay. Tawag lamang ang kailangan, lahat ay maaasahan. Iba't iba man ang propesyon, nagtutulungan sa lahat ng pagkakataon. Doktor, dentista, karpintero at panadero, guro, pulis, veterinaryo, pati na bombero, magsasaka, mangingisda, lahat nagkakaisa. Kaya't aking komunidad, hinding-hindi ipagpapalit kailanman. Masaya kami ritong naninirahan, sama-sama nagtutulungan. Ano ang lugar na tinutukoy sa tula? Ang tinutukoy ay komunidad o pamayanan na may akda. Anong uri ng komunidad ang binabanggit sa tula? Isang masaya, mapayapa at nagkakaisang komunidad. Ano ang mga katangian ng komunidad na nabanggit sa tula? Tahimik, makulay, nagtutulungan, nagmamahalan at nagkakaisa. Ano kaya ang damdamin na ipinapahayag ng may akda ng tula? Masaya at maipagmamalaki niya ang kanyang komunidad. Magiging masaya rin ba kayo sa kaparehong komunidad? Bakit? Oo, dahil ito ay mapayapa, masaya at nagtutulungan ang mga tao. Ano ang mga salitang may salangguhit sa tula? Tahimik, sabik, makulay, buhay, nanay, tatay, magiliw, aliw, bahay, kamay. Bakit kaya ito may salangguhit? Dahil ito ay magkakatugma ang tunog o may pare-parehong tunog sa hulihan ng mga salita. Basahin ang mga salitang may salangguhit sa tula. Tahimik, sabik, makulay, buhay, nanay, tatay, magiliw, aliw, bahay, kamay. Ano ang inyong napansin sa mga salita? Kailan sinasabing magkatugma ang mga salita? Piliin sa hanay B ang salitang katugma ng mga salita sa hanay A. Sa hanay A, gulay, katawan, halaman, bitiw, galaw. Sa hanay B naman, palaman, sabaw, palay, pakwan, giliw. Narito ang mga tamang kasagutan. Basahin ang mga salitang mula sa tula. Nanay, tatay. Kulay, buhay. Gulay, palay. Ilang pantig ang bumubuo sa mga salita? Ano ang napansin nyo sa mga salitang binasa? Ano ang huling tunog ng mga salita? Ang ay isang halimbawa ng diptongo. Ang mga diptongo ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama ng alinman sa limang patinig o titik Y o W. Narito ang mga halimbawa ng mga diptongo: aw, a, iw, oy, uy, oy, i. Magbigay ng mga halimbawa ng mga salitang may diptongo. Tumayo kung ang babasahin nating salita ay may diptongo at manatiling nakaupo kung wala. Kalabaw. Sisiw. Bahay. Papel. Apoy. Ipantig ang mga salita at isulat kung ilang pantig ang bumubuo dito. Kalabaw, bahay, ilaw, palaboy, bitiw. Narito ang mga susing sagot. Basahin ang mga pangungusap sa langguhitan ng mga salitang may diptongo. Ang aking tatay ay may kalabaw. Kalabaw. Nagtatanim sila ng palay at gulay sa bukid. Palay at gulay. Paborito ko ang petsay, sitaw at bataw. Petsay, sitaw, bataw.
Inalis ni nanay ang agyo sa bahay. Nanay, agyo, bahay. Gumalaw ang ilaw dahil sa hangin. Gumalaw, ilaw. Magtala sa inyong notebook o kwaderno ng 3 pares na mga salitang magkatugma na may diptongo at may 1 hanggang 3 pantig, ibahagi ito sa klase. Ilang pantig mayroon ang mga salitang na itala mo? Paano natin nasasabi na magkatugma ang mga salita? Paano natin malalaman na may diptongo ang mga salita? Mayroon itong aw, iw, oy, uy, oy, i na tunog sa salita. Ating basahin. Si Ana ay nahihirapan magbasa at magbaybay ng mga salita. Ngunit nang ipakilala ng kanyang guro ang magkatugmang salita at diptongo, madali niya itong nabasa at natandaan ang wastong baybay nito. Bakit kaya? Mas madaling basahin ang mga salitang magkatugma at may diptongo. Bakit mahalaga ang pagkatuto ng mga salitang magkatugma? Nakatutulong sa pagbabasa at pagbabaybay. Basahin ang bawat pangungusap, tukuyin ng salitang magkatugma, ang bilang ng pantig sa bawat salita at ang diptongo. Isulat ang titik ng tamang sagot. Masayang sumakay sa kalabaw. Alin ang salitang katugma ng salitang may salangguhit? Bitiw, araw, tatay. Ang sagot ay B, araw. Alin ang wastong pagpantig sa salitang may salangguhit? Ka, la, ba, u. Kala, baw. Ka, la, baw. Ang sagot ay C. Aling diptongo mayroon ang salitang may salangguhit? Aw, iw, ay. Ang sagot ay A, aw. Kumain ng paborito niyang okoy si Popoy. Aling dalawang salita ang magkatugma sa pangungusap? Paborito, okoy. Okoy, Popoy. Kumain, Popoy. Ang sagot ay B, okoy, Popoy. Aling salita ang may diptonggong oy? Okoy, kumain, paborito. Ang sagot ay A, okoy. Magtanong sa mga magulang o guardian kung ano ang kanilang nagustuhan sa inyong komunidad. Ibahagi ito sa klase sa susunod na pagkikita. Magtala ng 5 pares ng salitang magkatugma na may diptongo. Para sa ikalawang araw, mga salitang magkakatugma, salitang may diptongo, mga pantig ng salita KP, KPK, KKP. Ibahagi sa klase ang iyong takdang aralin tungkol sa kung ano ang nagustuhan mo sa iyong komunidad. Ibahagi sa klase ang mga salitang may diptongo na magkakatugma na naisulat mo sa iyong kwaderno. Sa araw na ito ay ating babalikan ang aralin tungkol sa mga salitang magkakatugma. Pagtitibayin din natin ang ating natutuhan tungkol sa pagpapantig ng mga salita gamit ang iba't ibang kayarian ng pantig sa pamamagitan ng pagkilala kung anong uri ng letra ang bumubuo sa mga ito. Ano ang isang magandang kaugalian ng isang komunidad o pamayanan? Nagtutulungan. Sino ang tumutulong sa atin sa komunidad kapag tayo ay may sakit? Doktor. Tingnan ang mga larawan ng mga taong tumutulong sa pamayanan. Sabihin kung sino sila at ano ang kanilang gawain. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan.
Pang-5 larawan. Pang-6 na larawan. Pang-7 larawan. Pang-8 larawan. Mahalaga ba sila sa komunidad? Bakit? Balikan natin ang tulang Ang Aking Komunidad. Halina't magbasa. Ang Aking Komunidad, isinulat ni Clarice Marie Doramon. Lugar na masaya, lahat ay sama-sama. Sa hirap at ginhawa, kami ay nagkakaisa. Pamayan ng tahimik, sa pagtutulungan, kami ay sabik. Makulay ang buhay kung lahat ay kaagapay. Nanay, si tatay, si ate, si kuya, pati na rin sila tiyo at tiya, magiliw sa isa't isa, may aliw lagi. Malaki o maliit man ang bahay, mga nakatira ay bukas kamay. Tawag lamang ang kailangan, lahat ay maaasahan. Iba't iba man ang propesyon, nagtutulungan sa lahat ng pagkakataon. Doktor, dentista, karpintero at panadero, guro, pulis, veterinaryo, pati na bombero, magsasaka, mangingisda, lahat nagkakaisa. Kaya't aking komunidad, hinding-hindi ipagpapalit kailanman. Masaya kami ritong naninirahan, sama-sama, nagtutulungan. Sino-sino ang mga katulong sa komunidad ang nabanggit sa tula? Isulat sa pisara ang sumusunod na mga pangalan na hangos sa tula. Bilangin ang mga pantig na mga pangalan sa pamamagitan ng pagpapalakpak. Magsasaka, mangingisda, doktor, veterinaryo, bombero. Narito ang mga susing sagot. Pulis, karpintero, panadero, guro, dentista. Susing sagot. Sa anong letra nagsisimula ang bombero? Ang unang titik ba ay patinig o katinig? Ilang pantig mayroon ito? Tingnan ang unang pantig na boom. Ang letrang B ay patinig ba o katinig? Ang U, ang M. Ano ang kayarian ng pantig na ito? Ito ay katinig, patinig, katinig. Ano ang kadalasang itinatanim ng magsasaka? Gulay at palay. May diptonggo ba ang mga salitang ito? Ano ang diptonggo sa palay at gulay? Piliin sa hanay B ang salitang katugma ng mga salita sa hanay A. Narito ang mga tamang kasagutan. Bakit sinasabing magkatugma ang mga salita? Magbigay ng mga salitang may diptonggo na magkatugma na maaaring ginagamit ninyo sa inyong komunidad o naririnig ninyo sa inyong pamilya. Halimbawa, kalaykay, kamay. Ano ang tinutukoy sa bawat bilang? Pumili ng salitang may diptonggo na nasa loob ng kahon. Ang bombero ay pumipigil sa pagkalat ng patlang. Apoy. Ang magsasaka ay nagtatanim ng patlang. Palay. Ang panadero ay gumagawa ng patlang at patlang. Cake at tinapay. Ang mga pulis ay patlang ng ating pamayanan. Bantay. Ang karpintero ang gumagawa ng mga patlang. Bahay. Anong mga pantig na bumubuo sa magsasaka? Sa, Sa anong letra nagsisimula ang pantig na sa, patinig ba o katinig? Ang pangalawang letra, ang pangatlong letra,
Ang pantig na mag ay may kayariang katinig, patinig, katinig o KPK. Ang pantig na sa ay may kayariang katinig, patinig o KP. Ang pantig ay may kayarian batay sa kung ano ang uri ng letra na bumubuo dito. Halimbawa mag, katinig, patinig, katinig o KPK. Sa, katinig, patinig o KP. Kli, katinig, katinig, patinig o KKP. Bibigyan kayo ng mga pantig na may kayariang KP, KPK at KKP na nakasulat sa metastrips. Hanapin ang katambal ng inyong pantig upang makabuo ng salita. Pagkatapos, basahin ang salitang inyong nabuo. Kilalanin ang kayarian ng pantig na may salangguhit sa bawat salita. Isulat ang KP, KPK, KKP. Klima, tatsulok, mesa, suklay, gripo. Narito ang mga susing sagot. Isulat sa iyong kwaderno ang nais mong maging paglaki mo. Isulat ang pangalan ng papantig at kilalanin ang kayarian ng bawat pantig na iyong isinulat. Ibahagi ito sa klase at sabihin kung bakit ito ang iyong napili. Halimbawa, doktor. Ilang pantig mayroon ng salita? Ano ang kayarian ng pantig na doktor? Bakit mo gustong maging doktor? Ano ang dapat mong gawin upang makamit ang iyong pangarap na maging doktor paglaki mo? Tukuyin ang bilang ng pantig sa mga salita. Kilalanin ang kayarian ng pantig na may salangguhit. Isulat ang KP, KPK o KKP. Apoy, bitiw, suklay, gripo, klase. Narito ang mga susing sagot. Kasama ang mga magulang o guardian, itala ng papantig sa inyong kwaderno ang gawain o propesyon ng iyong nanay at tatay. Maaaring lagyan ng drawing o larawan ang mga ito. Maghanda sa pagbahagi nito sa klase kinabukasan. Para sa ikatlong araw, mga salitang magkakatugma, salitang may cluster, mga pantig ng salita. Ibahagi sa klase ang gawain o propesyon ng inyong nanay at tatay. Sa araw na ito ay pag-aaralan naman natin ang mga salitang may dalawang pinagsamang katinig na bumubuo ng isang tunog o cluster. Pagtitibayin din natin ang ating kaalaman sa salitang magkatugma at sa wastong pagpapantig ng mga salita. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Ano ang ginagawa ng mag-anak sa larawan? Ano kaya ang lugar na ito? Tingnan ang mga larawan ng mga lugar sa komunidad. Sabihin ang pangalan ng bawat lugar at kung para saan ito ginagamit. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Panglimang larawan. Basahin ang sumusunod na salita. Plaza, prutas, braso, tricycle, blusa, preska. Ipantig ang mga salita na ating binasa sa pamamagitan ng pagpapalakpak. Halimbawa, plaza, dalawang palakpak. Kilalanin ang kayarian ng bawat pantig. Sa pantig na pla, ilang tunog ang ating maririnig? Dalawa. Ang PL ay dalawang pinagsamang katinig na bumubuo ng isang tunog lamang. Cluster ang tawag dito. Ang mga salitang ito ay makikita at mababasa natin sa tulang ating tatalakayin ngayon.
Halina't magbasa. Halina't mag-picnic, isinulat ni Clarice Marie Doraemon. Sa plaza, kami ay pupunta. Maghahabulan, magtatakbuhan. Kami ay magsasaya. Ayan na si nanay. May dalang tinapay, gayon din mga prutas, pakwan, mansanas at ubas. Andito na rin si tatay malakas. Matipuno, buhat-buhat si bunso nasa kanyang braso. Ang tricycle ni kuya kanyang daladala, sasakyang papuntang plaza. Kaya ngayon, tayo ay magsaya. Suot ko ang paborito kong blusa. Kulay kahel, napakaganda. Nagustuhan mo rin ba? Dito sa plaza, hangin ay preska. Kumakain sa plato si kuya. Habang kami ni Punso, nasaan ang mag-anak? Nasa plaza sila. Ano ang kanilang ginagawa sa plaza? Sila ay nagpipiknik at kumakain. Sino ang kasama ng may akda sa pagpipiknik? Kasama niya sina nanay, tatay, kuya at bunso. Ano kaya ang nararamdaman ng may akda? Bakit? Siya ay masaya dahil magkasama silang pamilya. Ikaw, gusto mo rin ba ang magpiknik? Bakit? Opo, gusto ko rin dahil masaya kapag kasama ang pamilya. Maliban sa picnic, ano pa ang ibang gawain ng iyong mag-anak na gustong-gusto mo? Ang paglalaro o pagkain ng sabay-sabay. Basahin muli ang mga sumusunod na salita. Plaza, prutas, braso, tricycle, blusa, presko. Pumili ng isa sa 5 salita at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, mansanas ang paborito kong prutas. Piliin ang salitang may cluster sa hanay ng mga salita. Pinto, upuan, kwitis. Papel, truck, mesa. Damo, drama, dalawa. Jeep, buto, pusa. Klima, lapis, bahay. Narito ang mga tamang kasagutan. Ang cluster ay maaari din itong makita sa gitna, kagaya ng salitang sombrero. Maaari din itong makita sa hulihan, kagaya ng salitang Disyembre. Bilugan ng salitang may cluster sa pangungusap. Masarap ang pritong isda. Pritong. May premyo ang nanalo. Premyo. May bulaklak sa florera. Florera. Napakaganda ng prinsesa. Prinsesa. Nurse ang ate ko. Nurse. Isulat ang wastong cluster para mabuo ang pangalan ng mga larawan. Narito ang mga tamang kasagutan. Tsokolate, sobre, braso, gripo, plato. Piliin ang salitang katugma ng unang salita. Aso, pusa, braso, ibon. Braso. Klima, 3, 4, 5. 5. Sobre, ubas, mesa, pobre. Pobre. Plaza, 5, masa, unan. Masa. Grasa, mesa, tatay, upuan. Mesa. Bakit mahalaga ang cluster sa ating pagbabasa? Paano nakatutulong ang cluster sa wastong pagbabaybay ng mga salita? Basahin ang mga pangungusap.
Tukuyin ng salitang may cluster sa bawat bilang. Bilugan ang mga ito. Ang nanay ay may blusang itim at tsinelas na pula. Blusang. Tsinelas. Kumain ng pritong manok sa platong malaki si tatay. Pritong, platong. Bukas ang gripo sa bahay ni Gloria. Gripo, Gloria. May klase si Clara ngayon. Klase, Clara. Klaro ang grado ni Carlo. Klaro, grado. Magdala ng bagay o gumuhit ng larawan na mga bagay na may cluster ayon sa bilang ng pantig na nakatalaga sa inyo. Maghanda para sa pagsasagawa ng Bring Me na laro kinabukasan. Halimbawa, 2 pantig, trumpo, 3 pantig, tsinelas. Para sa ika-4 na araw, mga salitang magkakatugma, salitang may cluster, mga pantig na salita, KPK, KKP. Tala sa guro. Sa araw na ito ay ating pagtitibayin ang ating natutuhan tungkol sa mga salitang may cluster. Atin ring pagtitibayin ang aralin ukol sa kayarian ng pantig na katinig, katinig, patinig, KKP, at katinig, patinig, katinig o KPK. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tingnan ang suot sa paa ng batang lalaki. Ano ito? Ano ang kulay ng blusa ng batang babae? Nasaan ang mga bata? Gusto nyo rin ba ang maglaro sa plaza? Bakit? Halina't magbasa muli. Halina't mag-picnic. Isinulat ni Clarice Marie Doraemon. Sa plaza kami ay pupunta. Maghahabulan, magtatakbuhan. Kami ay magsasaya. Ayan na si nanay, may dalang tinapay. Gayon din mga prutas, pakwan, mansanas at ubas. Andito na rin si tatay, malakas, matipuno. Buhat-buhat si bunso, nasa kanyang braso. Ang tricycle ni kuya, kanyang daladala. Sasakyan papuntang plaza. Kaya ngayon, tayo ay magsaya. Suot ko ang paborito kong blusa. Kulay kahel, napakaganda. Nagustuhan mo rin ba? Dito sa plaza, hangin ay presko. Kumakain sa plato, si kuya. Bigkasin ang salita at kilalanin ang kayarian ng pantig na may salangguhit. Isulat ang KPK o KKP. Plato, klase, tsokolate, lundag, apoy. Narito ang susing sagot. Ayusin ang mga pantig na nasa kahon upang mabuo ang tinutukoy ng pahayag. Bigkasin ng wasto pagkatapos. Ito ay ginagamit sa pagkukulay ng drawing sa papel. Ito ay Crayola. Ginagamit ito na pantakip sa ulo. Sombrero. Ang pantig ay may iba't ibang kayarian. Basahin ang salita. Sombrero. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? 3. Ano ang kayarian ng unang pantig? KPK. Ano ang kayarian ng pantig na bre? KKP. Bakit mahalaga na matutunan natin ng cluster ang diptongo? Paano nakakatulong sa pagbabasa at wastong pagbabaybay ang pagkatuto ng cluster at diptongo? Tukuyin ang mga salitang may cluster sa bawat pangungusap. Bilugan ang mga ito. Tumatakbo ang batang may dalang globo. Globo. Masarap na klase ng mais ang dala ko.
Klase. Tumatakbo ng mabilis ang jeep. Jeep. Kompleto ang aming pamilya tuwing linggo. Kompleto. Ang aking kaarawan ay sa Nobyembre na. Nobyembre.